Samantala nililaw po ng Department of Trade and Industry na wala pang umiiral na price freeze sa kabila ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Tiniyak po ng DTI na nakabantay sila sa presyo ng mga bilihin at wala pang dahilan para tumaas ang presyo ng mga ito. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Matatag ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Iyan ang tiniyak ng Department of Trade and Industry sa kabila ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Pangamba kasi ng marami, posibleng sumunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sa pamilihang ito sa Quezon City, sapat ang supply at makatuwiran ng presyo. Kaya naman dito naisipang mamili ni King. Dito medyo mas mura-mura pa kaysa iba. Ayon kay King, pinagkukumpara niya muna ang mga pamilihan at kung saan may pinakamababang presyo ay doon siya bibili. Minsan doon ako namamalengke sa farmers eh. Medyo pag bagong bagsak, mura. Si Balong naman, may naibibenta pa namang baboy at sinisikap ding makabenta sa kanyang mga suki sa kabila ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon. Minsan, maraming tira. Kahit na paano, mayroon. Ayon sa Department of Trade and Industry, nasa 21 malalaking kumpanya ng mga pangunahing produkto katulad ng sardinas, instant noodles, kape at bottled water ang nangakong hindi muna sila magtataas ng presyo sa susunod na 30 to 60 days. Ibig sabihin nito, sa loob ng 1 hanggang 2 buwan ay walang makikitang paggalaw sa presyo ng mga nasabing produkto. Sa pinakahuling monitoring ng DTI, sapat ang inventaryo ng mga bilihin kaya't hindi nagkukulang ang supply sa kabila ng pagsipa ng presyo ng langis. At higit sa lahat, wala anilang dahilan para magtaas ng presyo ng bilihin. Sa kabuuan, nasa halos 800 produkto ang binabantayan ng DTI sa pagsunod sa Suggested Retail Price o SRP. Minomonitor pa rin ito ng ahensya maging ang ilang produkto para matiyak na may supply at makatuwiran ang presyo ng mga ito. Dagdag pa ng DTI, wala silang ipinatutupad na automatic nationwide price freeze alinsunod sa Republic Act 7581. Sa ilalim ng Price Act, sinisigurong matatag ang presyo ng basic necessities and prime commodities lalo na sa panahon ng emergency. Sa batas din na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang profiteering o pananamantala sa presyo ng bilihin at hoarding o pagtatago ng produkto. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga pinakaapektadong sektor, partikular ang transportasyon, para hindi sumipa ang gastos sa pagbabiyahe ng mga produkto at para mapigilan din ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na maaaring maging mitya ng price freeze. Samantala, hinihikayat ng DTI ang publiko na isumbong ang anumang makitang hindi makatuwirang pagtaas ng presyo ng bilihin sa hotline ng DTI Consumer Care na 1384. Anumang negosyante na mapatutunayang nagsasamantala o nagtatago ng produkto ay mahaharap sa kaukulang parusa, kabilang ang multa at posibleng pagkakakulong. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.